Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong hapon na ito, isa na namang edisyon ng Radyo Natin Town Hall Meeting kung saan mahahalagang issue ng ating pamayanan, ng ating bayan, ng ating pag-uusapan. Kasama niyo po Cheska San Diego Bobadilla at sa ilang minuto ay pag-uusapan natin ano ba ang mga mahahalagang dapat nating malaman, pag-usapan at talakayin tungkol sa ating mga nangyayari sa palipaligid natin, nangyayari sa ating bansa at ano mga pangangailangan o mga isyong kinakaharap ng ating mga kababayan ang posible nating dapat pagtuunan ng pansin at posibleng matugunan sa tulong din ng ating mga kaagapay sa pagsasaayos ng maayos na pamumuhay ng ating mga kababayan. Ngayong hapon pag-uusapan natin yung healthcare sa Pilipinas. So katulad ng iba't ibang mga programa ng pamahalaan, nakakatulong sa ating mga pangangailangang medikal pero aminado tayong lahat na ito'y kulang pa rin at kailangan pa rin ng atensyon. Lalong-lalo na pag ang pinag-uusapan ay yung mga sakit na kung saan medyo mas delicate care ang kailangang ibigay, mas focus na atensyon ang kinakailangan lalo na kung may kinalaman sa mas malalang mga karamdaman na ang napaapektuhan po yung ating puso, yung ating mga organs katulad siguro ng kidney, ng ating baga, ng ating lungs at iba pang mas seryosong karamdaman. So yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon sa ating discussion at babalik tanawan natin ang ilan sa mga naging balita mula sa mga probinsya natin. Dito lamang taon pag-uumpisa ng taon, babalik tanawan natin ano yung mga may kinalaman sa ating kalusugan. Yan ang ating pag-uusapan. Radyo Natin Nationwide. Isa nga ang healthcare o yung pangangalaga sa kalusugan ng ating mga kababayan, topmost priority at sa panahon ng halalan. Diyan natin mas lalo nga naaalala at saka lalo nating naririnig yung siguro mga plataforma, yung iba mga pangako, di ba, nung ating mga kababayang tumatakbo para sa kanilang mga pwesto sa pamahalaan. Isa ang healthcare talaga. Sa kulang naman talaga sa ating Pilipinas, yung focus sa healthcare. Kaya naman, isinusulong ng marami sa mga tumatakbo din ngayong panahon ng halalan, pagtuunan ng pansin, bigyan ng budget para matulungan yung mga kapos ang kita, tulungan yung mga walang maisusustento sa kanilang mga pagpapagamot at sila ay masuportahan hanggang sa kanila o hanggang sila ay gumaling. Aside ho dyan, yung ating mga private groups, private entities, kabilang na mga paaralan, mga simbahan, mga socio-civic organizations, sila po ay nagtutulong-tulong para magsagawa ng iba't ibang medical mission, dental mission, at wellness programs para sa mga probinsya, para sa iba't ibang sektor, para makapagbigay ng agarang tulong. Pero ang mga ito naman kasi, buti sana kung may mga organisasyon na sustained, 'di ba? Yung kanilang pagbibigay ng tulong yung palagi-lagi at very consistent, pero karamihan ho sa mga medical missions na isinasagawa, minsan ang kasunod niyan, 'di ba? Matagal ng panahon, kaya yung mga nangangailangan talaga ng tuloy-tuloy na assistance pagdating sa kanilang kalusugan, yan po ang dapat nating pag-usapan at dapat sana mabigyan natin ng solusyon. Ayan, babalik tanawan natin ang ilan sa mga naging usapin natin dito sa ating programa at hindi lang sa programa natin, lalong-lalo na po sa programa tuwing umaga, 7 o'clock ng umaga hanggang 8:30 ng umaga, ang Radyo Natin Nationwide Newscast kung saan yung ating mga reporters ay nagbibigay ng kanilang mga news bits mula sa kanilang mga probinsya, lalo na may kinalaman sa kalusugan. Ito po ang ilan sa mga yun. Radyo Natin Nationwide. Balik na naman natin quarter 4 ng nakaraang taon o fourth quarter ng 2024. May ibinalita sa atin tungkol sa Albay. Ito ay may kinalaman sa kanilang healthcare, yung mga pagsasagawa din ng mga medical mission sa mga barangay, nagbibigay din ng tulong pinansyal sa area ng Albay
yung kanilang provincial government. At ilan sa mga lugar sa Catanduanes na biyayaan din ng pinansyal na tulong para sa mga nasalanta ng nagdaang mga bagyo, lalo na yung mga naapektuhan ho ng Super Typhoon Pepito. So ito pong balitang ito, baka mapakinggan nyo ngayon, akala nyo may bagyo, may mga nasalanta, pero ito po ay snippet lamang o bahagi ng ating baliktanaw sa naging balita ho ni Ron Guerinia Liagas ng 104.9 Radyo Natin TV sa Albay tungkol sa mga medical mission at tulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal at nasalanta ho sila ng nakaraang bagyo. Nakatid ng tulong pinansyal, mental, health and psychosocial support ang Provincial Government of Albay o PGA sa lalawigan ng Catanduanes kaugnay ng pagkakasalanta sa huli ng kalilipas pa lamang na super bagyong Pepito, kung saan 1 milyong halagang piso umano ang napagkasunduan na inaasang aprobahan sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay na magiging tulong pinansyal umano para sa mga pamilyang sinalanta ng bagyo, partikular ang mga nawala ng tirahan. Dagdag dito ang pagkakaroon umano ng medical mission kung saan mayroon 5 doktor mula sa Albay at mga nurses na paungunahan ng Provincial Health Office, kabilang ang paghahatid ng ilang hygiene kits, breastfeeding kit, school supplies, coloring materials, anti-tetanus at nutrition commodities. Dadalhin rin ng PGA ang isang purifying machine at water lorry mula sa Philippine Red Cross at isa pang water lorry mula sa lalawigan. Ayon kay Albay Acting Governor Glendaong Bungaw na ang nasabing hakbang ay bilang pasalamat at pagbabalik umano ng kabutihang loob sa lalawigan ng Catanduanes na hindi umano nagdalawang isip na umalalay noon sa pagsubok na kinaharap ng Albay matapos tamaan ng bagyo at pag-alburutan ng bulkan nitong mga nagdaang taon. Mula sa 104.9 Radyo Natin TV Albay, Roniel Ron Guerinia Liagas nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo Natin Nationwide. Again, yan ho ang naging balita sa atin ng ating reporter mula po sa TV Albay o dyan sa Bicol Region sa isinagawa noon late last year ho yan na medical mission para sa ating mga kababayan. Nagkaroon din tayo ng balita doon naman sa Oriental Mindoro kung saan daan-daang mga residente ng Barangay Makatok, Victoria, Oriental Mindoro ang dumagsa para sa ikalimang araw ng surgical. Meron pang pag-oopera, surgical, dental at medical mission. Ito'y nangyari ho ng early ng taong ito around February or first week ng February at ito po yung naging balita ni Marlon Palermo. Matagumpay na isinagawa ang Day 5 ng surgical, medical at dental mission sa Barangay Makatok sa Victoria. Daan-daang mga residente ang dumagsa upang makatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan. Patunay ng kanilang malaking pangangailangan at pagtitiwala sa ganitong mga inisyatiba. Sa tulong ng St. Paul Assembly of God Church, katuwang ang Provincial Government of Oriental Mindoro at mga healthcare workers mula sa Provincial Health Office, naging posible ang pagbibigay ng libreng konsultasyon, minor surgeries, dental procedures at iba pang serbisyong medikal. Layunin ng misyon na palawakin ang kaalaman ng bawat isa tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan, maagang pagsusuri ng sakit at tamang nutrisyon upang maiwasan ang mas malubhang kondisyon. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 103.7 Radyo Natin Bungabong. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo Natin Nationwide. Again, yan ho ang naging balita sa atin ni Marlon Palermo nung mga bandang first week of February. Na ibalita po natin yan sa Radyo Natin Nationwide. At yung mga kahalintulad na activities katulad ng mga medical mission, dental mission, yung iba ganyan, no, may surgical mission, nakakapag-opera, pero hindi major operation, di ba? Kasi ang mga major operation talaga, yun nga ang nagiging challenge natin. Kailangan mong dalhin sa mga regional hospitals, kailangan mong dalhin sa mga provincial hospitals kasi ito yung mga ospital na malalaki. Lalo na kung pampublikong ospital ang kinakailangan ninyo para wala kayong bayaran. Kasi sure naman yan kung may mga malalaking ospital sa inyong mga lalawigan o probinsya, naku mahal, napakamahal ng inyong gagastusin. Yun nga lang ang nagiging challenge natin. Hindi lahat ng probinsya natin mayroong mga capable na ospital at malalaki na facilities ng public hospitals para mag-cater ng mga more serious illnesses or more serious conditions. Isa na rin nagiging balakid
hindi sapat yung mga medical supplies o kung sapat man, minsan yung mga equipment, wala. O kung nandyan yung mga equipment, hindi nagfa-function ng maayos, sira or hindi pa nare-repair, yan ho ang na-encounter ng ating mga kababayan. Radyo natin nationwide. Isa din sa babalikan nating balita, ito'y bago naman matapos ang Pebrero, nagbalita sa atin si Jerry Alcaide ng radyo natin Kalapan. May mga, of course, mga LGU din at yung mga, siguro mga party list din o yung mga sektor, private sector, meron ding mga nasa official natin o nasa posisyon, sila mismo yung nagko-conduct ng mga medical missions na ganyan. Katulad ni Congressman Umali, nagpa-medical mission sa bayan ng Pinamalayan sa Oriental Mindoro. At ang detalye, ito po yung February pa nangyari ha. Pakinggan lang natin, balikan yung naging activity po yan o activity na yan sa Oriental Mindoro. Radyo natin nationwide. Ginagawa ang medical at dental mission sa bayan ng Pinamalayan sa inisyatiba ni Oriental Mindoro 2nd District Congressman Alfonso Mali Jr. sa pakikipagtulungan ng opisina ni Pinamalayan Mayor Aris Paldos. Ang medical mission na tatagal hanggang Biyernes 21 ng Pebrero ay gagawin sa Pinamalayan Doctors Hospital para sa mga ooperahan at sa Parke ng Bayan para naman sa mga outpatient. Ayon kay Congressman Umali, pangangasiwaan ng medical mission ng GC Rivera Foundation na nagdala ng hindi lamang mga Pilipinong doktor kundi mga banyagang doktor na may kanya-kanyang specialization sa panggagamot tulad ng OB-GYN, General Medicine, Minor at Major Surgery, Integrative Medicine at Dental. Binubuo ang misyon ng 40 doktor, mga nurse at administrative support personnel na aabot sa 80 katao kasama ang 40 doktor. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin, Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Jerry Alcaide para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo natin nationwide. Yan nga ang naging balita ni Jerry Alcaide sa ginawang medical mission nito lamang end of February sa Oriental Mindoro. So, good for them na nakapagdala ng mga doktor na mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mostly minsan nanggagaling sa mga key cities o galing dito po sa Manila, sa Metro Manila, nakakapagbigay tayo at nakakapag-imbita ng mga experts o ng mga doctors. Katulad nga ng sinabi ni Jerry kanina, may mga OB-GYN dyan, may mga general medicine, may minor at may major surgery palang ginawa. Ano kayang klaseng surgery din yon ha? Meron din tinatawag na integrative medicine o yung holistic form of treatment na ginagawa at meron ding dental activities dyan sa naging medical mission na yan. So, hashtag sana all na mga medical and dental missions kumpleto, maraming mga doktor at sustained at mas marami yung maseserbisyohan. Ang challenge sa mga medical mission, no, dadagsa talaga ang mga tao, pero sa lahat din naman ng mga activities, nagkakaroon ng maximum number of patients na pwedeng maasistihan yung ating mga doktor, lalo na kung limitado lang po yung bilang ng mga surgeons o ng mga doktor na pumupunta sa lugar na yon at hindi rin naman tuloy-tuloy, di ba? Minsan 3 araw sila dyan, 5 araw sila dyan katulad ng ginawa ho sa Calapan, pero minsan may mga medical mission nako, 1 araw lang. Radyo natin nationwide. Balikan din natin ang naging balita naman ni Raymond Iglesiero. Siya ay taga Radyo Natin 105.3, Radyo Natin sa Pinamalayan. May mga simbahan din talaga na nagsasagawa ng mga missions na katulad ng ganito para sa pagtaguyod ng maayos na kalusugan ng ating mga kababayan. Ang Jesus Miracle Crusade nagsagawa ng medical mission sa bayan ng Bansud sa Oriental Mindoro at ito po yung naging detalye ng balitang yan. Umere ho yan early ng March nitong kasalukuyang taon. Radyo natin nationwide. Matagumpay na isinagawa ang isang medical mission ng Jesus Miracle Crusade sa Sitio Dalisay 1, Barangay Poblacion, Bansud, Oriental Mindoro. Naging katuwang sa nasabing medical mission ang Provincial Health Office of Oriental Mindoro. Nagbigay ang nasabing kilusan sa mga mamamayan ng Mindoreño ng libreng serbisyong medikal kabilang ang eye check-up, dental services, tuli, pangalaga sa tenga, kutis, kilatis at libreng gamot. Samantala, taos-pusong
pasasalamat ang ipinaabot sa lahat ng medical volunteers, organizers at partners na walang sawang nagbigay ng kanilang oras at serbisyo upang mapaglingkuran ang mga mamamayan ng Oriental Mindoro. At yan ang balita para sa oras na ito mula dito sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan Oriental Mindoro. Ako si Raymond Igleserio, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo Natin Nationwide. Yan ang naging balita sa atin ni Raymond Igleserio. May mga nagvo-volunteer talaga. Of course, sa mga simbahan, spiritual organizations, church organizations, meron talaga silang mga kapatiran, di ba? Mga miyembro na talaga nagbibigay, nag-uukol ng kanilang oras, nag-uukol ng kanilang panahon, sarili at expertise. Kasi minsan sa mga simbahan, sila din yung ang profession nila. Doktor pala sila by profession. Nurse pala sila or dentist sila by profession. So, iniaalay nila yung kanilang skills, yung kanilang expertise para makapagbigay ng tulong sa mga kababayan natin at makaparticipate dyan sa mga medical and dental missions. Radyo Natin Nationwide. Bago pa ang ibang balita, nagkaroon din tayo ng update nito lamang buwan na ito ng Abril. Mula po sa Calapan o mula po sa Bungabong sa Oriental Mindoro, yung Infantry Brigade o 203rd Infantry Brigade naman ng Philippine Army yung nakiisa sa isinagawa na medical mission sa dalawang barangay sa bansod yan sa Oriental Mindoro. Ibang klase talaga mag-charity work ang mga Pilipino. Napakarami nating mga activities about dental and medical mission kasi alam nating ganun talaga kakailangan ang healthcare at maayos na tulong medikal para sa ating mga kababayan. Balikan lang natin itong naging balitang ito nito lamang April ng taong kasalukuyan. Radyo Natin Nationwide. Nakiisa ang mga sundalo sa lalawigan mula sa 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa isang joint medical mission na sinagawa sa Barangay Villa Pag-asa at Barangay Conrason, Bansud noong ika-27 ng Marso. Dalawang pangkat ng medical team kabilang si Dr. Karen Semilia, dental retainer ng 203rd IB, ang nagbigay ng serbisyong medikal at dental sa komunidad. Katuwang din sa programang ito si Dr. Jadel Jordan Salas, pangunahing tagapag-ugnay mula sa Gloria Health Wealth Medical and Diagnostic Clinic. Ang inisyatibang ito ay sinuportahan ng PhilHealth Oriental Mindoro, God Shepherd Dental Clinic at Mindoro Occidental Premier Medical Group Multipurpose Cooperative. Layunin ng gawain na mabigyan ng libreng konsultasyong medikal at serbisyong dental, palakasin ang kamalayan sa kalusugan at matiyak na may madaling akses ang mga residente sa di-kalidad na pangangalagang medikal. Ayon kay Brigadier General Melencio Ragudo, Commander ng 203rd Infantry Brigade, ang pakikilahok sa medical mission ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na paglingkuran ang mga kababayan hindi lamang sa usaping pangseguridad maging sa pangangailangang pangkalusugan. Yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 103.7 Radyo Natin Bungabong. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide. Radyo Natin Nationwide. Yan ang naging balita sa atin ni Marlon Palermo nito lamang April 1 o April 2 nitong nakaraang week lang itong within this week na nagkaroon ng ganyang activity. So ilan lang yan sa mga nakalap nating balita, ilan lang yan sa mga nai-report dito sa Radyo Natin Nationwide, pero I'm sure marami pa pong nagsasagawa ng mga kahalintulad na activity sa ating iba't ibang mga lalawigan, iba't ibang probinsya. Pero nananatili pa rin talaga na healthcare, bukod sa pangangailangan talaga natin sa healthcare, isa ang kalusugan sa dapat talaga nating pagtuunan ng pansin, pagtuunan ng budget. Minsan, wag din naman tayong umasa sa mga medical missions kasi hindi nga very consistent yung mga yan. Siyempre, tayo nagpapasalamat doon sa mga organization, sa mga grupo, sa mga local government units na nagsasagawa ng ganyang mga activities. Pero tayo sa mga sarili natin, dapat ingatan po natin ang ating kalusugan. Sabi nga ng mga doktor, di ba, prevention is always better than cure. Radyo Natin Nationwide. At sa
pagpapatuloy ng ating talakayan, ng ating discussion tungkol sa issue ng kalusugan, 300 naman ng mga regional specialty centers ang layunin na maitatag pagdating ng 2028 o simula ng taon nito hanggang sa completion pagdating ng 2028. 300 specialty centers nga pagdating ng 2028 ang plano ng Administrasyong Marcos na maitayo matapos ang termino sa 2028 sa pagsasabatas ng tinatawag na Regional Specialty Centers. O ito yung Regional Specialty Centers Act na isa din si Senator Amy Marcos sa mga may akda sa Senado. Inaasahan na mas mapabubuti pa ng administrasyon ang healthcare services saan man sa Pilipinas, saan mang probinsya. Radyo natin nationwide. Sa kaugnay na balita, nasa 26.3 billion pesos ang inilaan para sa 126 specialty centers ng Marcos administration. Simula po yan ng 2022. Layunin ng presidente na si Bongbong Marcos Jr. na ituloy ang legasiya ng kanyang mga magulang sa pagtataguyod ng tinatawag na mga specialty hospitals bilang pagbibigay prioridad sa serbisyong medikal ng mga Pilipino. Simula 2022, nakapagtayo ng 126 na mga specialty centers ang pamahalang Marcos at ito umabot na nga sa 26.3 billion pesos ang naging pondo. Noong 2023, nang isinabatas ang panukalang Regional Specialty Centers Act ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos bilang pagpapahalaga sa pangangailangang medikal ng bawat Pilipino. Bukod sa mga specialty hospitals, nakapagtayo rin ang Administrasyong Marcos ng bagong Urgent Care Ambulatory Service. Ito yung mga centers na bukas para makatulong sa pag-decongest ng mga pasyente sa mga ospital. Radyo natin nationwide. Sa mga nakakaraang interview, nakausap natin ang National Kidney. Diba, naging guest din natin ang bukod sa NKTI o National Kidney and Transplant Institute, nakausap din natin ang Philippine Heart Center. So sila mismo nagsasabi na sa dami ng mga kailangang dialysis patients na kanilang sineserbisyohan sa NKTI dito po sa Maynila, sa Quezon City, kulang na kulang ang kanilang pasilidad dahil galing pa sa iba't ibang mga probinsya itong mga nagkakasakit sa kanilang bato o kidney. Doon ang punta sa NKTI, lalo na kung kailangan na silang i-kidney transplant. O kaya yung mga nangangailangan naman ng heart transplant o yung atensyong medikal sa pangangailangan nila sa kanilang sakit sa puso, pumupunta po sa Philippine Heart Center. Itong malalaking ospital na to dito sa atin, Lung Center of the Philippines, National Kidney, Philippine Heart Center at mga kahalintulad pa ng mga ospital, kayang-kaya ho nila na asistihan ng mga yan. Pero sa dami, di ba? Sa dami naman ng mga Pilipino na kailangan ng tulong medikal, itong mga regional o mga specialty centers na ito na maikakalat na sana sa iba't ibang probinsya para lahat ng regions natin ay meron ng mga kahalintulad na parang kasing laki at kasing capable ng Philippine Heart Center, ng NKTI at ng Lung Center ay makapagserbisyo na rin at ng ma-decongest nga ito mga pasyente na dito pa pumupunta sa atin sa Maynila. Radyo natin nationwide. At ngayong hapon, kasama natin si Senator Amy Marcos para pag-usapan yung issue na yan tungkol sa healthcare sa mga regional areas natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo natin nationwide. Ngayong hapon, kasama naman natin si Senator Amy Marcos para pag-usapan itong kalusugan. Isa talaga yan sa maganda nating pagtuunan ng pansin, pagtuunan ng pondo kasi health is wealth, Sen. Tama. Magandang hapon, Sen. Yes, magandang hapon. Kumusta na? Oo. At yan ang kalusugan, ang siguro, pinoproblema din ng mga kababayan natin kasi syempre ang hirap magkasakit. Oo nga, mahal ng mabuhay. Mas lalong mahal magkasakit. Ano ba ito? Sa kalulugar, grabe. Oo. Lalo na sa mga probinsya natin, Sen, na may mga regional hospitals, mga medical centers, okay kung malapit ka dun. Tama. Kaso kung medyo, 3 hours biyahe, 6 hours na biyahe, Tama. medyo mahirap.
Ang hirap talaga, plus maliban pa sa biyahe, okay ba yung pupuntahan na provincial hospital? Ayun pa. Parating daing sa amin kasi, Kumpleto ba? diba, maraming nagsasabi, yung ibang government hospital daw, Mona Lisa. Anong Mona Lisa? They just lie there and they die there. Ang lupit, grabe, sobrang kawawa. kayo. Ang lupit, ang daming reklamo kasi nga underfunded, tapos kulang-kulang, o di kaya very old na talaga. Yun naman din siguro based sa kanilang experience din siguro Sen, ano. So siguro yung mga regional hospitals natin sa dami din ng kinikater na mga Yun. probinsya, ubos din ng supply, Sen, Tama. di ba? Yung logistics din ng mga supply na kailangan nila, challenging din yun. Correct. Talaga. At saka sometimes nagrereklamo nga na walang serbisyo, hindi sila nasikaso. Oo. At sinusungitan pa daw. Sa loob-loob ko naman, paano naman? Ngarag na rin yung mga doktor at mga nurse. Kaya kulang na mainit ang kulang ulo. yung medtech, kulang yung radiology, PT. Abay, kulang lahat. Siyempre, talagang hirap. Oo. Yung iba naman, Sen, meron daw silang MRI. May MRI, may pang CT scan doon. Kaso sira. Yun na nga ang problema. Marami talagang issue. Tapos yung PhilHealth, ayan, Oo. yung mga PhilHealth packages na walang kamatayan natin dinadaing kung paano naging zero yung budget ng PhilHealth sa budget natin, ay talagang hindi mo maintindihan. Pero itong Regional Specialty Center, Oo. ayun, ito talaga pinapangarap ng nanay ko. Yan parating utos niya. Tapos nag-anunsyo nga yung ating pamahalaan na magkakaroon ng 300. Diba? 300. Kasi nga yung kwento sa mga regional hospital, sa malalaking hospital sa mga probinsya, pag kulang ang facilities, luwas na lang po kaya ng Maynila. Ganun ang sasabihin, Sen. Diba? Pag hindi nila kinakaya. Kaya nga, ang sinasabi, magkaroon ng 300, hanggang ngayon, nahihirapan tayo dahil apakahirap magpatayo. Ang akin sana, dahil nga ito nga yung pangarap ng nanay ko, na sana magkaroon ng regional man lang sa bawat region para hindi tayo hirap. Okay. Siya kasi nagpatayo, 1975 pa, yung Philippine Heart Center, 50 years old, siya pa rin ang namumukod tangi. Naku po, talaga na heart naman. center sa buong Heart Center. Pilipinas. Well, meron din sa Bicol, meron sa Cebu, sa Davao, pero iba-iba ang serbisyo at yung iba hindi naman afford kasi mga private. Okay. So, dapat magkaroon na talaga at saka yung nanay ko, 1981, Lung and Kidney Center, nagkaroon pa ng Children's Center. So, ang luma-luma na nitong mga ospital na to hindi na nasundan. Hindi nga kompleto yan dapat meron pang orthopedic, na modernize yung orthopedic and Okay. trauma at nagkaroon sana ng cancer. Hindi nga natupad. Tapos sana kada isa meron sa iba't ibang rehiyon. Ang rekomendasyon ko nga para mapabilis, piliin na lang yung isang mahusay na provincial, district o kahit pribadong ospital. Piliin na lang at doon na lang bagsakan ng pera para magkaroon ng maayos at tumaandar na MRI, CT scan. Tapos itumbok sa College of Medicine ng isang malapit na state university. Para may siguradong nurse, may residenteng doktor, para lang hindi naglilipa na kasi nag-aalisan lahat, nag-a-abroad. Oo. Para sustainable din, Sen, Para no? sustainable at mabilis kasi nandyan na yung ospital, hindi start from zero. Oo. Para yung mga kakagraduate lang din doon, hindi na, ay pupunta rin ako sa Maynila kasi doon maganda ang training. Diyan dapat sa mga probinsya nyo, okay na ang training dyan. Tama. diba? Dapat okay lahat para pati yung OJT nila, lahat. Sakto lang talaga, kayang pantayan yung sa Maynila. Oo. Kasi naman, ang level ng expertise ng ating mga doktor sa lung center, heart center, hindi tsaka matatawaran. national kidney, grabe talaga. Ang kanila pa daw mga ino-opera, may mga dinadala pa sa mga private. Private na to sa kanila pa rin dadalhin kasi yung expertise nila, ibang klase din Ibang talaga. level. At saka, meron akong project, yung tinatawag na Heart Warriors. Ito yung mga batang pinanganak na may butas sa puso. At siguro nakaka2,000-3,000 na kami. Panayandala namin sa Heart Center pa rin. Okay. Heart Center pa rin kasi sila ang pinakamahusay. Minsan talaga ako kinakabahan. Puro sa dasal na lang kami kasi yung bata 7 months old. Ang Ita-transport liit-liit. mo
pa. Tapos dadalhin mo yung mga tinatawag na blue baby, yung hindi namumula ang labi, hindi tumatayo, at napakahina ng katawan, hindi lumalaki. May problema pala sa puso yung nila. pala, yung puso hindi umaandar. Pero isipin mo, bibiyakin yung dibdib ng batang maliit, ganun baby, ganun kaliliit. Naku, talaga nakaka-nervyos. Pero ang husay ng ating mga doktor, kinakaya nila. Ang magandang balita, meron na sa Bicol. Would you believe, meron ng Bicol Cardiovascular Center. At saka magkakaroon na rin sa Quezon ng specialist hospital. Okay. Ang alam ko sa Davao, matagal na, pati cancer ward ng bata. Sana, pag-ipunin natin lahat ito at gawing sistema para kung saan ka man, may access ka may doon sa malapit mga sa'yo. specialist. Oo, hindi lahat itatakbo sa Manila. Pipila ka Ang haba-haba ng listahan doon sa heart center. Totoo. Yung mga nakapila din sa National Kidney para matransplanta ng kidney, sobrang haba niyan, Sen. Na-experience ko yan kasi yung brother ko na chronic kidney disease. So, pumila kami doon. O, buti na kami. Pero donor kasi ang pinakamahirap. Donor talaga. Pag Donor. nakahanap ka ng sarili mong donor, jackpot yun. Pero kung Mas pipila mabilis. ka, aabutin ka kung minsan ng taon-taon. Totoo. Pinila namin siya, Sen, doon sa para mga cadaveric donors. Yung mga pumanaw, tas nag-donate. Haba talaga, Sen. Depende Grabe. pa kung magmamatch sa'yo. So, dapat Oo, isa pa yun. Buti living naman kung talagang donor. sakto sa iyong katawan. Oo. Nag-match naman kami, Sen. Ang swerte nyo. Ako ang nag-donor sa kanya ng Ikaw isang... nag-donor? Oo, isa na lang. Talaga? Isa na lang yung kidney mo? Ay, nako, ang bait. Kaya alam ko yung mga NKTI na So, ang talaga... ending, ikaw na lamang ang nag-donate dahil talaga kung pipila ka Haba sa ng pila. NKTI, taon-taon ang aabutin, lalo magkakasakit yun. Ang kwento ng director ng NKTI, si Dr. Liquete, ang sabi niya, minsan kinakaabutan na ng kamatayan ng pasyente, kakaintay. Sa kakaintay kapag walang donor. Oo. Ay, nako, ikaw pala ang savior. Kaya siguro maganda kung marami talagang yung mga parang mga NKTI na nasa probinsya, hindi na magsisiksikan sin, no? Tama. At saka mas Maynila. madami ang mapipili ang donor. Oo. Kasi yung mga kamag-anak, syempre mas match yun yung katulad ng kapatid. Totoo. Mas okay yun, mas matching sa hinaharap ng doktor. Oo, pero ang pinakapaalala namin sa inyo, Nesen, paalala din ng inyong mga doktor, prevention is better than cure. Tama. Diba? Para hindi tayo magkasakit at Paano hindi nalaman maghanap yung kidney ng, disease ng kapatid mo? glomerulonephritis, Dok, yung parang autoimmune siya sa infection sa kidney. So, walang bisyo. Minsan pwede pala mangyari yun. Walang diabetes, walang hypertension, walang bisyo. Magfe-fail ang kidney. Grabe. Oo. So, may mga ganun din tayong kababayan Pero okay na siya ngayon. Okay na siya ngayon. Swerte. Sen. Ang Oo. galing. Thank God that okay na siya ngayon. Na sana, lahat din talaga ng mga may mga access sa facilities na ganyan. Nagtataka nga Sen. ako nasa pagkain ba natin o sa lifestyle, kung bakit ngayon, no? lahat na lang halos humihingi ng tulong para sa dialysis. Oo. Parang napaka-ordinary na ng dialysis, samantalang noon, yung malubhang sakit sa kalang magdadialysis. Tsaka lang na pupunta sa NKTI, di ba? Ngayon, Ayun sulputan talaga. ng mga dialysis centers ngayon, Talaga, Sen. sinabi mo. Oo. So, Sen, aabangan namin yan, yung mga specialty centers sa buong Pilipinas. Yes, talaga naman, tutukan natin yan. Kung maayos sana yung budget, at least nabigyan ng pondo kahit konti. Yung iba't ibang maayos na ospital natin, i-level up natin sa Specialty Regional Center. Ayan, yan ang aasahan natin at idasal natin ng maigi para lahat ng mga kababayan natin sa mga regional areas, maserbisyoan hindi na kailangang luluwas pa dito sa Maynila. Once again, Senator Amy Marcos, maraming salamat. Maraming salamat. Radyo natin nationwide. Ngayong hapon, nakasama nga natin. Maraming salamat kay Senator Amy Marcos at naging kabahagi din natin yung ating mga reporters mula Luzon, Visayas at Mindanao na nagbahagi ng kanilang mga balita, anumang oras at anumang buwan, anumang linggo na nagkakaroon ng mga medical missions na mga may kinalaman sa kalusugan, sa pangangalaga ng kalusugan at pangangatawan, resistensya ng ating mga kababayan. Lagi silang nakaantabay para bigyan tayo ng update at ulat. Maraming salamat sa mga nakasama nating reporters. Sila ko ay lagi mapapakinggan dito sa radyo natin nationwide, lalong-lalo na tuwing umaga.
Sila po ay nag-uulat sa ating mga kababayan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8:30 ng umaga, Monday to Friday, sa programang radyo natin Nationwide Newscast. At syempre kasama din doon si Ate Cheska San Diego Bobadilla. Syempre kapartner natin si partner Angelo Palmones o si Kuya Angel. So at nabayanan nyo po yan ha. At sana nga itong mga susunod na panahon, mas maraming makinabang sa healthcare na pwedeng ibigay ng pamahalaan, sa healthcare na pwedeng iserve sa atin itong mga tinatawag na specialty centers o mga regional centers na makabibigay sa atin ng tulong medikal. Radyo natin nationwide. Yan na muna ang kabuuan ng ating balitaan at talakayan dito po sa radyo natin Town Hall Meeting Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang isa sa pinaka-importanting dapat nating pag-usapan at napag-usapan ngayong episode na ito sa radyo natin Town Hall Meeting. Paano mapapangalagaan ang kalusugan sa tulong ng mga regional specialty centers na maaari nang magserbisyo sa atin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Nakasama niyo rin po ngayong hapon, Cheska San Diego Bobadilla, at ito po ang radyo natin Town Hall Meeting. Radyo natin Town Hall Meet on Radyo natin Nationwide.